Kinausap ni Taba si Bai Zuo at pinuri ang kagandahang loob ng ating bida. Ayon sa kanya, napakabait nito dahil ibinigay niya kay Bai Zuo ang isang mahalagang token o pananda na nagbibigay ng kapangyarihang kontrolin ang isang floating island, isang lumulutang na isla na tila mahalaga sa kanilang mundo. Sumagot naman si Bai Zuo ng may kumpiyansa. Sabi niya, mas madali raw para sa kanya na makakain ng prutas kung may token siya. Kung wala siya nito, mahirap makapasok sa mga forbidden places, o mga ipinagbabawal na lugar, mga lugar na posibleng may mahalagang yaman o sikreto. Habang tinatalakay pa rin ang plano tungkol sa lumulutang na isla, sinabi ng bookmaker na posible ito kung may token, ngunit nagtaka siya kung talagang balak ni Bai Zuo na ipusta ang isla na ito sa ating bida. Nagtanong naman si Taba kay Bai Zuo kung hindi ba delikado ang tumaya sa isang lumulutang na isla. Ngunit kampanteng sinagot ni Bai Zuo na wala namang masarap na pagkain o magagandang bagay doon, kaya wala rin siyang interes. Sa sinabi ni Bai Zuo sa kanya, wala na lamang nagawa si Taba kundi ang magulantang at manahimik sa kanyang narinig. Nang marinig ng bookmaker ang taya ni Bai Zuo, agad na nagsalita ang bookmaker at sinabing masyado itong malaki, kaya dali-dali siyang nagpaalam upang ipagbigay alam muna ito sa nakakataas. Napunta naman ang eksena sa ikapitong demigod na si Zai Jingtian, habang sinabi ni Zai Jingtian na ang pagtaya sa isang lumulutang na isla ay isang bagay na hindi pa kailanman nangyari sa kasaysayan ng Yuhua sect. Sinabi ng kanyang alagad, sinasabi nilang ang ika-18 anak ng Diyos ay isang hampas lupa, pero hindi niya nga raw akalaing mas malala pa ang kanyang mga alagad kaysa sa kanya. Dagdag pa niya, kung gusto niya nga raw wasakin siya, kailangan niya nga raw siyang buwisitin, at sa palagay niya nga raw ay nababaliw na ang mga taong ito. Kasunod nito, ipinag-utos ni Zai Jingtian na ipaalam niya nga raw sa bookmaker na pumapayag sila, at bigyan nga raw nila ito ng isang pangako. Nagtanong naman ang alagad ni Zai Jingtian, kung makukuha nga raw nila ang floating island, magkakaroon ba nga raw sila ng problema tungkol dito? Ipinaliwanag ni Zai Jingtian na walang magiging problema dahil may sinaunang batas na nagsasabing ang may hawak ng token ang siyang may kontrol sa floating island. Dagdag pa ni Zai Jingtian, kahit gaano pa kalakas ang Yang Ancestor, hindi ito basta-basta kikilos kahit hindi siya masaya na napunta sa iba ang isla, ang Yang Ancestor ay tumutulong lang ito sa ika-18 anak ng Diyos, alang-alang kay Qin Fatian, pero kapag natalo na ito at nawala ang isla sa kanya, tiyak na bibitawan na siya ng Yang Ancestor, kaya't sa pagkakakuha nila ng floating island, mas lalo pa silang lalakas. Dahil dito, pinuri naman siya ng kanyang alagad dahil sa kanyang katalinuhan. Makalipas ang ilang saglit, bumalik na ang tagpo sa fighting pavilion. Bumalik na din ang bookmaker at sa kabila ng kaba niya, ay pumayag ang nakakataas na tumaya siya sa laban. At hiniling niya sa gatekeeper na siya nga raw ang magsilbing saksi sa gagawin na pustahan na ito. Hindi naman tumutol dito ang gatekeeper at sumang-ayon ito sa kanilang nais. Namangha ang mga cultivator, dahil sa labis na napakaluho ng ika-18 anak ng Diyos, pati na rin sa husay ng kanyang mga tauhan, kaya sabik silang masaksihan ang napakalaking pustahan na ito. Mapupunta na ang eksena sa loob ng fighting pavilion, habang mayabang na sinabi ni Joe Weiba sa ating bida, sa totoo lang, hindi na nga raw dapat pumunta si Qin Shu. Ipinagyabang pa niya na siya ay nakalusot na sa Dharma Realm at umabot na sa ika-5 antas nito, at ang alam niya nga raw ay nasa Martial Realm pa lang ang ating bida. Inaasar ni Qin Shu si Joe Weiba, sabi niya, sinabi na nga raw ng ama ni Joe Weiba na huwag itong masyadong madaldal. Pero bakit ang dami pa rin itong sinasabi? Kitang-kita ang tiwala ni Qin Shu sa sarili at hindi siya nagpapatalo sa yabang ng kalaban. Nagsalita ang mga manunood na magsisimula na nga raw ang laban sa pagitan ng ating bida at ni Joe Weiba. Galit na galit si Joe Weiba matapos siyang asarin ni Qin Shu. Sinabi niya na binigyan pa niya ito ng pagkakataong mabuhay ng mas matagal. Pero tumanggi si Qin Shu, dahil dito, nagpasya na si Joe Weiba na simulan na ang laban. Kasabay nito, makikita sa mukha niya ang galit at determinasyon habang inihahanda niya ang kanyang malakas na atake. Kasabay nun, tinaas ni Joe Weiba ang kanyang isang kamay, at mula rito ay nabuo ang isang dambuhalang kamay na yari sa makapangyarihang aura, ang lakas ng enerhiya nito ay tila kayang durugin ang sinuman. Kaagad naman umatake si Joe Weiba gamit ang dambuhalang kamay na binuo niya mula sa kanyang kapangyarihan.
Sa gitna ng matinding tensyon, inutusan ng ating bida ang kanyang Spirit Pearl para maglabas ito ng Spirit Blast para sabayan ang atake ni Joe Weba, at kasabay nito, naglabas ng isang matinding enerhiya si Qin Shu upang salubungin ang paparating na pag-atake ni Joe Weba. Ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang hindi gumana ang Spirit Pearl ni Qin Shu, kaya napilitan siyang umiwas sa atake nito. At sa kabutihang palad, matagumpay naman itong naiwasan ng ating bida. May halong panunuya na itinanong ni Joe Weba sa ating bida, kung hindi ba siya nagtataka kung bakit hindi niya magamit ang kanyang Spirit Pearl. Nag-aalala naman sinabi ni Qin Shu na hindi niya matawag ang kanyang Spirit Pearl at tila may kakaiba o mali sa lugar na ito. Sinabi ni Joe Weba na kaya hindi magamit ng ating bida ang kanyang Spirit Pearl ay dahil may espesyal na limitasyon sa loob ng fighting pavilion kung saan tanging sariling lakas lamang ang maaaring gamitin, hindi tulad noon na ginamit niya ang kanyang Spirit Pearl upang talunin siya at agawin sa kanyang banal na token, at ngayon ay patas na silang maglalaban gamit ang tunay nilang lakas, at syempre, hindi siya papayag sa duelo kung hindi siya tiyak na mananalo. Sa kabilang banda, sinabi ng mga cultivator na agad-agad naman ang ibabaw si Joe Weba sa ating bida, dahil pinabagsak niya nga raw si Qin Shu mula pa sa simula, wala na raw kagulatan o kaba sa duelo, alam na agad ang magiging resulta ng laban na ito. Nagtanong si Bai Zuo kay Taba, kung bakit hindi niya nga raw sinabi agad kay Qin Shu na hindi niya magagamit ang kanyang Spirit Pearl sa fighting pavilion. Sumagot naman si Taba, na hindi niya nga raw din alam ang tungkol dito, dahil sa huling beses na nabuksan ang fighting pavilion ay 100 taon na ang nakalipas, kaya kahit siya ay hindi rin alam ito. At nag-aalalang sinabi din ni Taba, kapag wala ang Spirit Pearl ng ating bida mababawasan ng kalahati ang kapangyarihan nito. Sinabihan naman ni Bai Zuo kay Taba, kumalma lang ito, at walang dapat ikabahala sa kalagayan ng ating bida. Bumalik na ang eksena sa laban, habang buong tapang na hinarap ni Qin Shu ang kanyang kalaban na si Joe Weba, at sinabi ng ating bida na ang laban nga raw sa tagisan ng lakas ay napakaganda para sa kanya. Sa narinig ni Joe Weba, bigla na lamang itong pinagpawisan. Ngunit hindi ito nagpaapekto sa sinabi ng ating bida kaya naman ay nagngit-ngit ito sa galit at gumamit ito ng kanyang makapangyarihang teknik na tinatawag niyang Zhu Family Overlord Body, at sabay sigaw naman na may pangungutya sa ating bida na wala nga raw itong respeto sa kanya, kaya dapat lamang itong mapaslang ngayon. Kasabay nito, ginamit ni Qin Shu ang kanyang makalangit na teknik ang kanyang Divine Sun Nika Body, upang tapatan ang matinding atake ni Joe Weba, at sa pagtama ng apoy mula sa kanilang mga teknik, umapaw ang init at liwanag sa buong paligid, senyales na ang kanilang sagupaan ay umaabot na sa sukdulan. Hindi naman nagpatinag si Qin Shu sa atake ni Joe Weba at sa halip ay gumanti ang ating bida gamit ang kanyang makapangyarihang teknik na tinatawag niyang Clear Sky Thunder, kasabay nito, direkta naman itong tumama kay Joe Weba. Pagkatapos nito, agad na dumistansya si Joe Weba para hindi ito mapuruan sa atake ng ating bida, at napagtanto din niya si Qin Shu ay nasa simula pa lamang ng Martial Realm, kundi ay nasa rurok na ito at malapit na ito sa Dharma Realm, na isang antas na di niya inaasahang mararating ng ganun kabilis, at masyado niya nga raw minaliit ang ating bida. Galit na tinanong ng ating bida kung sino ba siya para humusga, habang pinapalabas nito ang nakakakilabot niyang killing intent. Nainis si Joe Weba at buong yabang niyang sinabi na walang silbi ang kayabangan, dahil silang lahat bilang mga anak ng Diyos ay likas na mayabang, at mayabang niya ding sinabi, na mas mataas pa rin ang antas ng kanyang cultivation kaya't hindi ito kayang tapatan ng ating bida. Kasabay ng kanyang matapang na pahayag, ginamit ni Joe Weba ang kanyang dalawang dambuhalang kamay, na para bang third gear ni Luffy, kasabay nito, dali-dali na itong umatake habang sinasabi nito na mamamatay ng araw ang ating bida. Napangisi lamang si Qin Shu sa yabang ni Joe Weba at bilang tugon ay ginamit niya ang kanyang nakamamatay na teknik na tinatawag na Heavenly Dogs Eating the Moon, kung saan isang dambuhalang apoy na anyo ng asong langit, ang sumakmal pababa sa higanteng kamao ni Joe Weba. Dahil sa atake ni Qin Shu, napasigaw naman sa sakit ang hangal, at napatanong din ito na kung anong araw klaseng teknik na ginagamit ng ating bida. Habang kagat si Joe Weba ng makapangyarihang aso ng ating bida, sinamantala ito ni Qin Shu upang makapagsagawa ng isang buong lakas na atake laban sa kanya. Tumalon siya ng buong lakas upang gamitin ang kanyang Dragon Elephant Jail Power. Sa sobrang lakas ng puwersa ng pinakawalan ng ating bida,
Bigla na lamang nasira ang lupa at sumambulat naman ang napakalakas na enerhiya sa buong paligid. Kasunod nito, makikita ang matinding enerhiya ni Chin-Shu na may kasamang anyo ng isang dragon elephant, at buong lakas niyang inatake si Zhou Weiba, at dahil dito, tumilapon sa ere ang duguan na katawan ni Zhou Weiba, tanda ng matinding pinsala mula sa pambihirang atake ni Chin-Shu. Sa kabilang banda, nagulat ang mga cultivator nang bumagsak si Zhou Weiba sa harap ng fighting pavilion, na dahilan upang mag-alala ang ama nito. Wika din ng mga cultivator na hindi kayang tapatan ng ika-14 na anak ng Diyos ang husay at dami ng teknik ng ika-18 anak ng Diyos. Bumalik na ang eksena kay Zhou Weiba na habang hindi ito makagalaw matapos itong tamaan ng malakas na atake. At sa kabila ng pagsusuka niya ng dugo at matinding sakit, pinilit pa rin niyang tumayo. Gulat na gulat ito at napatanong kung paano siya nasaktan gamit lang ang ordinaryong antas ng martial arts. Sinagot naman ni Chin-Shu ang pagtataka ni Zhou Weiba habang unti-unting naiipon sa kanyang katawan ang makapangyarihan na enerhiya. Buong tapang niyang sinabi na tila kinakailangan niya muling ipakilala kung sino talaga ang anak ng Diyos. Sa kabila ng kanyang pagmamataas, napilitan si Zhou Weiba na tanggapin ang katotohanan, na hindi siya kasing husay ng mga nangungunang anak ng Diyos pagdating sa cultivation, ngunit kahit na ito'y isang pagbagsak para sa kanya, sinubukan pa rin niyang ipagyabang na kahit papaano, mas magaling pa rin siya kaysa sa ating bida. Kasabay nito, inasar naman siya ni Chin-Shu at sinabing tila kulang pa ang pagbugbog na natanggap nito, at binalaan niya din ito na ngayong araw ay pilit niyang babaguhin ang pananaw nito sa mundo sa pamamagitan ng lakas. Lalo naman nagalit si Zhou Weiba sa sinabi ng ating bida, kaya buong tapang niyang idineklara na hindi niya hahayaang maputol sa kanyang mga kamay ang supreme path ng kanilang angkan. Kaya sa ganon, sinimulan niyang ipunin ang buong lakas ng kanilang lahi at pinakawalan ang makapangyarihan ng kanilang Zhou family overlord body, at buong determinasyon itong sumigaw, na maghandang araw ang ating bida sa kanya. Naging seryoso naman dito si Chin-Shu habang pinagmamasdan niyang lumalaki si Zhou Weiba sa ginagamit nitong teknik. Pagkatapos lumaki ng hangal agad niyang inatake ang ating bida habang buong yabang niyang sinasabi, na kahit nga raw taglay ni Chin-Shu ang Divine Son Nika body, hindi niya naman ito magamit ng buong potensyal, at pinagmalaki niya din na kayang-kaya niyang gamitin ang kanyang overlord body sa buong lakas nito sa fighting pavilion. Kasabay nito, dali-dali naman umatake si Zhou Weiba. Kaya seryosong inihanda ng ating bida ang kanyang kamao para sabayan ang atake nito. Nagtama na ang kanilang kamao na may napakalakas na enerhiya. Sa kanilang salpukan na lakas, bigla na lamang napaatras ang ating bida dahil sa laki ng kanyang kalaban. Dahil dito, pinagtatawanan naman siya ng hangal dahil natalo nga raw ang ating bida sa kanyang ipinagmamalaki niyang overload body. Kahit na napaatras si Chin-Shu sa lakas ng banggaan nila ni Zhou Weiba, agad din siyang nakabawi at mayabang pa niyang sinabi na masyado nga raw itong mahina, dahil ang tinatawag niyang overlord body ay isang basura lamang para sa kanya. Agad namang nagalit si Zhou Weiba sa sinabi ng ating bida, kaya agad-agad itong nagsagawa ng isang malakas at dramatikong martial arts technique na tinatawag niyang overlord body god, shakes the four direction. Pagkatapos nito, mariin niyang tinapakan ang lupa upang maglabas ng isang malakas na atake mula rito. Dahil sa ginawa ni Zhou Weiba, nagkabitak-bitak ang sahig at lumaganap ang matinding shockwaves na mabilis na dumiretso sa ating bida. Tumalon ng napakataas ni Chin-Shu upang umiwas sa pag-atake nito. Pagkatapos iwasan ni Chin-Shu ang atake ng hangal, sinabihan niya ito na masyado pang araw itong mahina. Nagpakawala naman ng malakas na enerhiya ang hangal sa labis nitong pagkagalit sa ating bida. Kaya dali-dali naman itong umatake habang namumula ang mata nito sa pagkainis. Sinabayan naman ni Chin-Shu ang atake ni Zhou Weiba, kaya nagkaroon naman dito ng napakalakas na pagsabog ng kamao, at dahil sa ginawa nila, pareho lamang silang napaatras sa kanilang pinakawalan na atake. Pagkatapos nito, hindi nag-aksaya ng oras ang ating bida at dali-dali naman itong sumugod ng napakabilis. Hindi naman nagpatalo si Zhou Weiba, sa halip na umatras, sinalubong niya ang pag-atake ng ating bida. Kaya sa ganon, nagsimula silang magpalitan ng mabibilis at mababangis na suntok, ang bawat galaw nila ay parang kidlat, matulin, mapanganib, at puno ng enerhiya, nagliliyab ang paligid sa tensyon ng kanilang banggaan, at wala ni isa sa kanila ang gustong magpatalo. Kasabay nito, buong lakas naman sumugod si Zhou Weiba kay Chin-Shu,
Sa sobrang bilis ng kanyang atake, mistulang apoy ang bawat galaw niya, mabilis, mainit, at walang pag-aalinlangan. Tinangka naman harangin ni Chinshu ang pag-atake nito, ngunit buong kumpiyansang sumigaw si Joe Weiba na hindi na raw siya mapipigilan ng ating bida. Kaya buong puwersang umatake ang hangal sa ating bida, ngunit mabilis namang dumistansya si Chinshu upang hindi siya tamaan nito. Pagkatapos dumistansya ni Chinshu, nadidismaya niyang sinabi kay Joe Weiba, nakakabigo nga raw na naglakas loob siyang hamanin siya rito sa fighting pavilion, dahil napakahina nga raw ng mga suntok nito, at hindi man lang itong pinagpapawisan sa kanilang laban. Walang pakialam si Joe Weiba sa sinabi ng ating bida, kaya sa matinding galit ay agad siyang umatake gamit ang kanyang Wang Fist, na dahilan para magliyab ang kanyang kamao habang naglalabas ito ng malakas na haki. Samantalang ang ating bida ay nanatiling nakatayo, kalmado at walang bakas ng takot habang pinagmamasdan lamang nito ang hangal. Dahil hindi umiwas si Chinshu sa galit na atake ng hangal, buong lakas niya itong sinalo kaya't sa pagtama nito sa kanya, tuluyang nawasak ang sahig sa paligid ng kanyang kinatatayuan. Sa kabilang banda, natuwa naman ang ama ni Joe Weiba dahil sa wakas ay ginamit na ng kanyang anak ang tunay nitong nakamamatay na teknik, buo ang paniniwala niyang mapapatay na nito ang ika-18 anak ng Diyos. Namangha din ang mga cultivator dahil sa lakas ng teknik ni Joe Weiba, at nagtataka din sila kung patay na ba nga raw ang ating bida sa laban na ito. Ngunit, sa gitna ng matinding suntok ni Joe Weiba, lumitaw si Chinshu na tila walang bahid ng takot o pinsala, sa halip, may ngiti pa itong nakangisi at sarkastikong itong nagtanong sa hangal, na ito na ba ang pinakamalakas niyang suntok? Nabigla si Joe Weiba sa sagot at sa katotohanang hindi man lang natinag si Chinshu sa kanyang pinakawalan niyang atake, pati ang mga nanunood na cultivator ay namangha din dahil hindi nila inaasahan na makakaligtas pa ang ating bida sa atake na ito. Sa pagkakataong ito, nilabas ni Chinshu ang kanyang buong lakas, kaya ginamit niya na ang kanyang ultimate skill na tinatawag niyang Eternal Dantian. Sa kanyang pag-aktibo dito, isang napakaliwanag at makapangyarihang enerhiya ang bumalot sa kanyang buong katawan. Dahil dito, nabahala naman si Joe Weiba sa kanyang sitwasyon, kaya ginamit niya ang kanyang isang kamay para atakiin ulit ang ating bida. Kalmado lamang si Chinshu na pinagmamasdan ang paparating na atake sa kanya, kaya sa pagbagsak ng atake nito sa kanya, madali lamang ito napigilan ni Chinshu gamit lamang ang kanyang isang kamay. Pagkatapos nito, ngumiti si Chinshu, at agad itong umatake ng isang malakas na atake na tumama sa dambuhalang kamao ng hangal na si Joe Weiba, na dahilan upang tumilapon ang katawan nito kahit doble pa ang laki kumpara sa ating bida. Nakabalanse naman si Joe Weiba kaya hindi naman ito tuluyan na bumagsak, habang nagagalit ito sa kanyang sitwasyon, sumigaw naman ito ng isang teknik na tinatawag niyang rebound capacity, ito ang pinakaalas niyang teknik na gagamitin niya sa huling salpukan na ito. Kasabay nun, pag-alit niyang pinunit ang kanyang kasuutan, senyales na hindi pa siya tapos at handang lumaban muli. Ipinakita na ang bagong anyo ni Joe Weiba bilang isang dambuhalang tao, at nagtataka din siya kung paanong nakakayanan ng ating bida na makipagsabayan sa kanya gayong mas mataas ang kanyang cultivation level. Wala naman pakialam ang ating bida sa sinabi ng hangal, kaya sinabihan niya ito na wag na itong magsalita ng nonsense at magsimula ng araw ulit sila. Kaya itinaas ni Chinshu ang kanyang kamay para hikayatin na ang hangal na magsimula na sila. Ipinagmamalaki ni Joe Weiba na 18 taon niyang inipon ang lakas sa kanyang katawan at duda siya na hindi na ito kakayanin ng ating bida. Seryoso naman at kampante lang ang ating bida habang tinignan niya lamang ito ng seryoso. Malilipat ang eksena sa monitor ng laban sa labas ng fighting pavilion, makikita ang matinding sagupaan sa pagitan nina Joe Weiba at ng ating bida. Buong lakas na umatake si Joe Weiba gamit ang kanyang higanteng katawan at malakas na enerhiya, na kumakalat sa paligid ng maliwanag at makulay na aura, sa kabila ng kanyang bigwas, tila hindi basta-basta matitinag ang ating bida, napakalakas ng impact ng kanilang salpukan, na parang yumayanig ang buong lugar. Ayon sa mga cultivator na nanunood ng laban, labis silang humanga sa kakayahan ng ating bida, sabi nila, kahit walang ginagamit na panlabas na lakas o tulong, nakakayanan niyang makipaglaban sa isang nasa Dharma realm gamit lamang ang kapangyarihan mula sa martial realm, ipinapakita nito ang pambihira niyang talento at tibay. Ayon din sa ama ni Joe Weiba, kahit na pansamantalang napipigilan ni Chinshu ang pag-atake, hindi raw ito magtatagal,
Ipinunto rin niya na ang lakas na naipon sa loob ng 18 taon ay sapat para tuluyang maubos ang buhay ng ating bida. Gaano man ito katatag, ipinapakita nito ang tiwala niya sa tagumpay ng kanyang anak at ang panganib na kinakaharap ng bida. Bumalik na ang eksena sa laban, habang muling sumugod si Joe Weba na may haki sa kanyang kamao, sabay sigaw naman ito ng napakalakas tanda ng kanyang galit at lakas ng atake, kaya buong lakas na itong umatake patungo sa ating bida. Mabilis naman ang reaksyon ng ating bida, kaya naiwasan ito ang mapanirang suntok ng hangal. Sa isang iglap, bigla na lamang lumabas ang dugo ni Joe Weba sa kanyang kamay dahil sa pagsuntok nito sa sahig. At dahil sa ginawa ni Joe Weba, unting-unti na itong napapagod, at nawawala na ito ng lakas. Iniinsulto naman ni Chin Shu ang lakas at kakayahan ni Joe Weba, na kahit daw 18 taon na itong nag-iipon ng lakas, wala pa rin itong silbi laban sa kanya. Nag-aalala ang ama ni Joe Weba dahil paubos na ang kapangyarihan ng kanyang anak, kaya't desperado niyang iniutos na agad patayin si Chin Shu. Nagulat si Joe Weba kung bakit may natitira pang lakas ang ating bida at hindi man lang nabawasan ang espiritual na enerhiya nito kahit kaunti. Kasabay nito, tumalo ng buong lakas ang ating bida habang pinapakawalan niya ang kanyang matinding enerhiya. Kasunod nito, itinuon ni Chin Shu ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kanyang kamay bilang paghahanda sa isang mabagsik na pag-atake. Nabahala naman si Joe Weba sa kanyang kalagayan, kaya napagtanto niyang wala na siyang takas dahil wala na itong sapat na lakas para makaiwas pa ito. Sa kabila ng kanyang takot at pagkagulat, wala na siyang nagawa kundi ang saluhin ang buong matinding atake ng ating bida, at sa isang iglap, nilamon siya ng buo nito. Matapos ang mapanirang atake, makikita sa gitna ng usok at abo ang ating bida, matatag at wala man lang itong nakuhang gasgas, habang si Joe Weba ay halos hindi makagalaw, duguan at nanghihina, halos sumambulat na ang kanyang dugo nito sa bibig at lupa, at ito na ang tanda ng pagkatalo nito sa ikawalong anak ng Diyos na si Chin Shu.